Ayun guys, so yung aso kong ano, pag hindi hinihipo, ingay. Hinipo ko niyan eh. Ay, nako! Ito talagang yung aso ko talaga. Alam mo itong aso ko talaga, pagdating ko, kailangan talaga siya hipuin siya. Kasi pag di mo siya hipuin, ayan nangyari. Hi guys, good morning. Nandito po ako ngayon, kakarating ko lang galing sa sa trabaho ko. Ito na yung aso ko. Pagdating ko, kailangan talaga siyang unahin siya, hipuin siya. Kasi pag hindi mo siya hipuin, hindi yan titigil. O, halika, dali. Dito ka. O, ayan. Ganyan siya gusto niya. Ayan. Yan ang gusto niya yung aso ko na to. Gigigil na ako sa'yo. Kailangan mo na siyang hipuin. Yan. Pangalan pala nito si Princess. Princess, tingin ka nga dito sa camera. Tingin ka sa camera. Dito. O, hiya ka pa ha. Hiya ka pa. O, tingnan mo, hiya ka pa. Uwi ka naman. Tingin mo muna ito sa camera. Dali. Tingin ka nga. Tingin ka. O, ayan. Ayan yung aso kong makulit. Pag di mo siya hipuin, hindi yan titigil eh. Iyak ng iyak yan. Yan. Tapos yan, pupunta naman ako dito sa aking mga pusa. Yung mga pusa kong kailangan hipuin ko rin sila. Halika, dali. Dali. Ayun yung aking mga baby pusa. O, ano nangyari sa'yo? Ba't parang ka? Antok ka pa? Inaantok pa yung iba. Ayan o. Itong dalawang yan. Dali. Arte-arte mo ha? Arte-arte mo? Kayo ha? Arte-arte nyo ha? Wow. Ayan sila sabi ko sa inyo ha. Antok pa to. Niantok pa sila. Okay, bahala kayo dyan sa buhay niyo. Niantok pa kayo eh. Pasok na ako. Hi guys. Ganito ang buhay ko araw-araw. Pag galing sa sa trabaho, pag uwi, yan, may dala na naman akong mga grocery para sa tindahan namin, maliit na tindahan namin. Siyempre, tsaga-tsaga lang. Pagkakita lang. Ayun. Ganito yung ginagawa ko tuwing uwi ko. Ayan, yung mga ganito. Ay, araw-araw po ito guys. Araw-araw ito namin ginagawa. Kasi nga, libre na ako sa pamasahe. Pag-uwi ko. Pamasahe mga ganito. Yan. Mga pamasahe. Para libre pamasahe pag-uwi. Kaya gawin ito na lang sa grocery. Ayan, mga ganito. Yan. Kaya yung mga wala doon, yun na lang yung binibili namin. O mga wala na rin sa tindahan, mga ganito yan. Mawala na rin yan. Kaya, ayun. Kaya tuga lang. Para magkita konti. Ayun. Bumili akong harina. Naubusan na kami sa harina. Bago pamili sa sako. Mga abubot. Nakita ko to kasi. Gusto ko kumain dito. Ayan. Sarap kasi ito. Umaga. Ayan. Kainin namin sa umaga. Ayan. Diba? Subukan na rin ako ng sibuyas. Bumili ako sibuyas. Yan, palinda rin namin sibuyas. Ay, nako. Sabon. Yan. Para lang, mga pang-survive ko.
Survive Philippines. Survivor Philippines. Kailangan, aray. Kailangan kong mag-Survivor Philippines. Kailangan. Sa hirap ng buhay, guys. Kailangan natin lumiskarte. Kung ano-ano lang. Kasi, pag wala tayong diskarte, ayun, nahihirapan tayo sa buhay natin pang araw-araw. Kung asahan lang natin yung sweldo natin, walang mangyayari. Kasi, siyempre bayaran tubig, kuryente. Tapos kung ano-ano pa, machichiburitsi pa dyan, bili pa natin sa pagkain. Nako, wala. Kung may anak ka, may pinapag-aral ka, walang mangyayari. Kaya diskarte tayo. Ayun, gumawa ko ng maliit na tindahan para naman may support. Bukod doon, meron pa tayong mga kunti-kunting mga sinasalihan ng mga kung ano-ano dyan para naman makadiskarte tayo. Ba? Diskarte lang. Maraming nagsasabi. Wala daw yung mayaman mo sa trabaho namin. Pero ako lang. Hindi naman hangad mayaman. Ang hangad natin, makakain tayo sa araw-araw. Tama? Tama yun. Ayun guys. Ano muna ako, magbabalot muna ako. Ano ko muna to. Lagay ko sa tindahan namin. Para mabinta na. Saan na yung iba dito? Sige guys, mag-ano muna ako ha. Tuhog-tuhog sa paninda. Sige na guys, bye-bye. Bye-bye. Guys, papakita ko pala sa inyo ang aming munting tindahan na ginawa namin para support lang po sa aming pang araw-araw na pagkain. Ayan, gumawa kami ng konting tindahan. Yan, munting tindahan, ganyan siya. Ngayon, bali ito pala yung katas ng pandemic. Kung hindi nag-pandemic, hindi kami nagkaroon ng tindahan. Kasi nung pandemic, guys, meron kami natanggap kahit papaano sa aming trabaho. Binigyan kami ng konting pera na ipang tustos namin kasi nga, siyempre wala kami mga pasok. Almost 2 months yun, walang pasok. Ngayon, itong sa trabaho namin, nagbigay sa amin ng ayuda. Pero guys, hindi bigay talaga yun kasi nga, ang ginawa, kinaltas sa sweldo namin. Oo, ang hirap nga. Ang hirap kasi nga, siyempre babayaran pa rin namin yung mga binigay nila sa amin. Pero at least nakatulong din sila, nakasurvive kami. Ang ginawa ko para hindi siya maubos, ito yung ginawa ko. Pinundar ko siya ng tindahan na maliit. Ayan, hanggang ngayon, sinusurvive pa rin namin to. Dahil nga, syempre, katulong din ito sa amin. Pag wala kaming pera, syempre kahit papaano, meron kami pang suporta galing sa tindahan. Ayun. Pero talagang hindi namin ito inuubusan ng puhunan kasi nga baka mamaya wala na kami pampuhunan. Ang ginagawa namin ito, talagang kung kumuha man kami dito sa tindahan, mga konti-konti lang. Kasi ang iniisip namin, talagang pamilya dito sa tindahan na talagang hindi siya ma-stop. Oo, kasi nga marami ring mga tao nangungutang dito sa amin. Bali, yung mga nagtatrabaho ng mga construction, mga ganon-ganon, dito kumukuha sa amin ng mga pagkain. Tapos pagdating Sabado, binabayaran naman nila. Yun naman nakakatuwa naman, binabayaran naman nila pag tuwing Sabado. Kaya guys, ito yung napundar ko guys, binigay sa amin sa pabrika namin. Nasa pabrika po kasi ako nagtrabaho.
Yung nag-stop nga ang nag-stop lahat ng mga sa pandemya. Nako, hirap na hirap talaga. Kasi lahat kami wala kaming trabaho. Siyempre, paano na lang yung pagkain? Babayad ng tubig, babayad ng ilaw. Lahat yun. Ang hirap. Kaya naisipan ko, sabi ko, paano kayo gagawin ito na hindi maubos yung pera natin dito? Agad-agad. Ayun. Salamat sa Diyos at bigyan naman niya kami ng pag-iisip ng maayos at tinuro niya kung paano gagamitin yung pera namin. Ayun, gumawa kami ng tindahan na maliit. Nung una, syempre di natin maiwasan kasi yung mga kaibigan namin may mga tindahan din. Nung una, against sila sa amin. Oo, sinabihan nga ako na huwag na daw ako magtinda kasi masasayang lang yung mga tinda, wala daw bibili. Iyon ang sinabi niya sa akin. Pero hindi rin ako nagpatinag dahil nga hindi naman namin sa isip-isip ko naman. SM nga, meron pang ibang ibang mga ang dami nagtitinda. O, di ba? Kaya iniisip ko, hindi ko lang voice out. Pero nasa isip ko, hindi naman natin hawak ang utak ng tao. Hindi natin hawak ang utak ng tao kung saan bibili yung mga tao. Yun lang din nasa isip ko. Kaya pinursige ko lang magkaroon tindahan. So ngayon guys, after 1 month, yung kaibigan ko nagsabi sa akin, wala na siyang tindahan. Nag-close siya kasi nga, yung mga tao dito na bumili sa amin. Sawa ng Diyos, sa amin na sila nagsibilihan. So kami na rin yung maraming customer. Yung mga customer niya dati, ay wala na. Napunta na sa amin. Yun. Tapos nagtinda siya ulit, mga kung ano-ano, yung mga damit-damit, mga ganun. Hindi rin kumita, hindi rin nabenta. Okay guys, yun lang guys. God bless po sa inyong lahat.